Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Magandang umaga po sa ating lahat. Muli po, ako po si Pastor Joshua Navarro Atienza from Jesus is Alive Community. Bumabati po ng isang magandang araw sa bawat isa sa atin. Kay Sir Ariel Camarote po, our Technical Director, and sa mga staff. Welcome po sa biyaya sa pagkaaga, hatid ng BBS DWLV 91.9 FM radio station. Bago tayo magsimula, inanihan ko pong bawat isa, tayo po isang daling manalangin. Aming Diyos sa masalangit, maraming salamat po sa iyong kabutihan at sa pagpapala mo sa araw na ito. Nagsisimula po ang aming araw sa iyong kabutihan, magtatapos ito sa pamamagitan ng iyong biyaya, Panginoon. Kaya ina-acknowledge ka namin, pinapasalamat namin ng lakas na binigay mo, at sa oras pong ito, pinagpapala mo kami ng iyong salita. Maraming salamat po. Salita mo na nagbibigay sa amin ng pag-asa, nagbibigay sa amin ng tibay, tatag, Panginoon, na lagi magpatuloy sa buhay na ito. Alam namin hindi mo kami iniwan, ipinabayaan man. Kaya gabayan mo kami, aming Panginoon na samahan. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan mo, aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So muli po, magandang araw po sa lahat po ng mga nanay, especially sa nanay ko, Flora Navarro Atienza. So I always honor my mother po kasi ng kautosan ng ating Panginoon. I-honor natin ang ating mga magulang. Ngayong araw pong ito ay pag-uusapan po natin ng isang topic na nakita ko na napakahalaga. At ito po yung title natin ngayon, Getting to Know You. So yung pag-uusapan po natin ngayong umaga ay patungkol sa iyo. Yan, Getting to Know You. A brief discussion or journey on self-discovery. Mahalaga po ba na makilala natin ang ating sarili? I believe napakahalaga. Lalo na po ngayong panahon, ito yung ating henerasyon na sobrang dami. We are flooded with many opinion. Napakaraming opinion, napakaraming boses ang pwede mo mapakinggan. Kaya pag hindi mo kilala ang sarili mo, other people will define you. Pag hindi mo kilala kung sino ka, ibang tao ang magsasabi sa'yo kung sino ka, kung anong dapat mong gawin at kung anong kaya mong gawin. Kumbaga po, ang mga tao ngayon ay mga paladesisyon. Kaya kung hindi po matibay ang iyong pagkakilala sa iyong sarili, madadala ka nila. Ano po? Pag mahina ang pagkakilala mo sa sarili mo at purpose mo sa buhay, ikaw ang magiging paborito nilang desisyonan. Kaya po, parang ganito, ang sabihin nila sa iyo, be seen but not heard. Yun ang mga marinig mo sa kanila. Live a life, mabuhay ka, but not make a difference. Kapag hindi mo kilala ang sarili mo, ibang tao ang magdidesisyon nito para sa iyo. Sabi po ni Dr. Miles Monroe, nothing is really yours until you discover it. Wala daw ikaw pagmamayari hanggat hindi mo siya nadidiskubre. Sa bagay, sa Biblia po, sabi ng Mateo 13, 44 to 46, Parable of the Hidden Treasure. Meron daw po isang kwento ng Panginoon na ang kaharian daw ng Diyos ay kagaya ng isang tao na naghahanap ng kayamanan. Nakatagpo siya ng kayamanan sa bukid, tinabunan niya, binenta niya lahat ng meron siya para bilhin yung bukid. So ganun daw po yung principle ng discovery. Nothing is really yours until you discover it. Napakahalaga po. If you want to own your life at ayaw mong ibang tao ang mag-define kung sino ka, you need to know who you are. If you want to own you. Dahil hanggat di mo kilala ang sarili mo, ibang magdidesisyon nito para sa iyo. Ganun po kahalaga pala, discovering who you really are. Because nothing is really yours until you discover it. Ang pagkakakilala mo sa sarili mo, ang magsasara at magpapatahimik sa mga maling boses or maling opinyon ng iba patungkol sa iyo. Kaya mahalaga pala, madiscover natin kung sino tayo. And I do believe ang ating Diyos ang number one na gustong-gustong makilala niya kung sino talaga tayo. Yan po. Kasi po, I believe that yung lalim po ng pagkakakilala mo sa sarili mo ang magdidetermine ng layo at taas ng maaabot mo.
Ulitin ko po ha, yung lalim ng pagkakakilala mo sa sarili mo ang magdidetermine ng layo at taas ng maaabot mo. Kaya ganun pala kahalaga na ating makilala kung sino talaga tayo. Ito po yung ilan sa mga nakita kong sintomas ng mga taong hindi kilala ang sarili nila. O tinatawag ko pong merong identity crisis. So, usong-uso po yung word ngayon, yung tinatawag na identity crisis. So, meron po akong ilan na sasabihin na pag ito nakita mo sa sarili mo, yan ay ebidensya or indicator na hindi mo pa kilala kung sino ka. So, kailangan mo itong ating pinag-uusapan ngayon. So, first and foremost po, sintomas ng isang taong merong identity crisis or hindi kilala kung sino siya, mahilig ka sa agawan base. Ito po yung mga taong mahilig makipag-agawan. Agawan ng titulo, agawan ng pwesto, yung parang lagi siyang may kaagaw. Yan po ay sintomas na hindi mo kasi kilala kung sino ka. Kasi pag hindi mo po kilala kung sino ka, hindi mo alam kung anong meron ka. At hindi mo rin alam kung ano ang kaya mong gawin. Kung yung full potential mo ay hindi mo na ma-manifest kasi nga hindi mo kilala kung sino ka. So you're defining yourself sa mga bagay na meron ka, sa mga bagay na maabot mo, sa titulo mo. Kaya nakikipag-agawan ka. Yung iba po handang makipagpatayin para sa titulo. Hindi mo pwedeng tanggalin yung titulo niya. Kung kapag wala yung titulo niya, wala yung degree, wala yung naabot, hindi nasabi kung ano yung mga naabot niya, feeling niya wala siya. Hindi niya ma-define yung sarili niya kasi nga po hindi mo kilala kung sino ka. So yun po yung ilan sa mga indicator. First indicator, we are not here to compete. We are here to complete. Pero hanggat hindi mo kilala ang sarili mo, makikipagkumpetensya ka. Yung parang lagi po nakikipag-agawan. Ganun po ang nangyayari. So kung nakita mo yung sarili mo, indicator yan, hindi mo pa kasi kilala kung sino ka. So tayo po mag-dig deeper sa ating po pinag-uusapan ngayon. Pangalawa, dalawa lang naman po itong sintomas na i-share ko ngayon. Pangalawa po, trying hard ka to prove yourself. Yun po yung pangalawa. Kung ikaw po yung tao na trying hard to prove yourself, yung parang laging may gusto kang patunayan, that is because you don't really know who you are. Dapat dumating daw po tayo sa point na just showing up is enough. Pag kilala mo po kung sino ka, yung umattend ka lang, yung magpakita ka lang ay sapat na. Yung hindi mo kailangan laging patunayan na maabot mo, matagumpay ka. Pag kilala mo po kung sino ka, magpakita ka lang, sapat na sa'yo. Ito po, nakikita ko sa ang illustration ko po nito, pag pumunta tayo ng mga mall, alam niyo po yung mga taong mayayaman, halata na mayaman sila. Hindi po dahil sa mga suot nilang kwintas, hindi dahil sa mga damit nila. Minsan nga po sila lang yung mga naka-short, naka-chinelas, pero you know na sila ay mayaman. Ano po? Pero marami po sa atin, meron po sa atin na trying hard, ginawa na lahat, nag-necklace na ng ginto, anggar na ng damit, pero hindi pa rin mukhang mayaman. Ganun po ang ibig kong sabihin. If you are just trying hard to prove yourself, you don't know who you are. Yung mga mayaman, alam nilang mayaman sila, kaya they just show up. Kahit saan sila pumunta, they know who they are. Ganun po ang ibig ko pong sabihin dito. If you always try to prove yourself, that is an indicator again na hindi mo lang kasi kilala or hindi mo pa kasi kilala kung sino ka talaga. So you need to know who you are. Kasi po sa atin po, nagkaroon po tayo ng wrong sequence of priority of defining who we are. So ganun naman po lagi. Mali lang yung ating sequence. Ang dami nating ginagawa, ang dami nang meron na tayo kung ano-anong bagay, pero mali yung ating sequence. Example ko po ito lagi, pag tayo nagbobotones at yung number 1 mong botones na ilagay mo sa number 3, kahit paanong pagsisikap mo, isunod-sunod yung mga pagkasunod-sunod ng botones, mali na lahat yun. So kailangan po natin simulan sa number 1, number 2, sa number 2. So ito po yung maling sequence na ito po yung nakuha ko sa Jesus Revolution. Kaya talagang ako ulit ng Jesus Revolution, and ito po yung na-share nila na talaga nagtimo sa puso ko na mali daw na maling sequence daw ng defining of who you are. Ito po yung madalas ginagawa natin. Sabi doon, I do. Dito tayo nagkakamali madalas. I do, so I have. Kaya nagkakaroon ako. I do, so I have, then I am. So, ginagawa po natin mga tao ganito, gagawa ko ng gagawa, makikipag-agawan ako para magkaroon ako ng bagay, ng titulo, ng achievement, at kung ano yung meron ako, siyang magdi-define kung sino ako.
Kaya makikipagpatayan, makikipagsakitan, huwag mong papakialaman, huwag mong aalisin sa kanya yung titulo niya, yung position niya, kasi dinidefine niya ang sarili niya sa pamamagitan ng titulo, ng naabot, ng kung anong meron siya. Okay po, I do, so I have, so I am. Ang tama daw po na sequence ay I am. Dapat mo munang makilala, sino ka ba? Then, I have. Then, malalaman mo kung anong meron ka. So, I do. At malalaman mo kung anong dapat mong gawin or yung iyong full potential. Ito ako, kaya ito ang meron ako, at ito ang mga ginagawa at gagawin ko. Sa spiritual term po natin, tinatawag natin yan na calling. Ayan, calling po, or who you really are, or your purpose. You are alive, sabi po ni Dr. Miles Monroe, because this generation need something that your life contains. Ikaw daw po ay buhay, yan daw po ay ebidensya na itong henerasyon na to ay nangangailangan ng something that your life contains. Kaya po, kahit po nung sabihin ng ibang tao na hindi ka mahalaga, wala kang kwenta, hindi totoo yun. Buhay ka kasi meron kang gagawin at meron kang silbi at maganda ang gagawin mo sa mundong ito. Sabi nga po ng Efeso 2:10. Sabi ng Efeso 2:10, nilikha tayo ng Diyos para sa mabubuting gawa or bagay na kanyang itinakda noon pa mang una. May gusto daw po ang Diyos gawin sa mundong ito na magandang bagay. Kaya naisip kanya. May gusto ang gawin ng Diyos na napakaganda sa mundong ito. Sa ating henerasyon mismo. Kaya naisip kanya at nilikha kanya. May gagawin kang magandang bagay. So yun po ang ating dapat gawin. Pero pag hindi mo kailangang sarili mo, hindi mo alam kung anong meron ka, at hindi mo alam kung anong mga kaya mong gawin. Ibang tao ang magdi-define sa iyo kung sino ka, hanggang dyan ka lang. Ganyan po ang mangyayari. Kaya napakahalaga po ating makilala kung sino tayo. Kaya ang tanong ko po ito, do you want to meet you? Gusto mo bang ma-meet ang sarili mo? First step po, bago ko sabihin yung ilan sa kailangan natin gawin para ma-meet natin ang ating sarili. So una po, don't be afraid of you. Huwag mong katakutan ang sarili mo. Marami po sa ating ay takot sa ating sarili. Kasi po grabe ang potential na ginawa sa atin ng Panginoon, nilagay sa atin. May dinip po kasi itong napakagandang bagay ang Diyos sa atin na kailangan mong madiskubre. Pero madalas tayo di po pumipigil kasi takot ka sa sarili mo. It's about time na hopefully pag duming ka ng salamin, makita mo talaga kung sino ka. Hindi yung sinasabi ng ibang tao sa iyo. If you want to know who you are, ito na po yung step 1. Ang unang step po, you need to know who your Maker is. Yan. So the best way po to know who you are is to know who He is, or to know who God is. Makikilala mo lang daw ang sarili mo pag nakilala mo na ang Diyos na may likha sa iyo. Sabi nga po ng Jeremiah 1 verse 5, I knew you, God said, even before you were formed in your mother's womb. Bago ka pa daw po maibuntis ng nanay mo, sabi ng Diyos, kilalang kilala na kita. So kung gusto mo makilala ang sarili mo, ang unang dapat nilalapitan mo ay yung gumawa sa iyo, ang Diyos. At kilalang kilala ka na niya. Kaya yung mga opinion ng iba, definition ng iba, wala kang kwenta, hanggang dito ka lang. Sa Diyos ka lumapit, ipapakilala niya sa iyo kung sino ka. So kung gusto mo makilala kung sino ka, kailangan mo munang makilala kung sino ang Diyos, kung sino siya. And generally, in general terms, sa Bible po, God identifies Himself as Abba or Father. Kaya nga po dun sa Lord's Prayer, ang sabi dun, pag kayo magpipray, sabi ni Lord Jesus, sabihin nyo, Father in Heaven, Tatay. Yun po ang gusto. Yun ang Diyos sa atin. Isa daw po siyang Tatay. Kaya nga po si Jesus, title niya Son of God. Bago pa si Jesus gumawa ng kahit anong himala, kung ano-anong bagay na ginawa niya, nakilala niya muna kung sino siya. Nung siya binautismuhan, sabi sa Biblia, mayroong boses mula sa langit na nagsalita, ito ang minamahal kong anak. Ganoon din po ang gusto ng Diyos sa atin. Bago ka gumawa, bago ka magkaroon ng kung ano-anong bagay, dapat alam mo muna at matibay ang pundasyon mo na kilalang kilala mo kung sino ka. Kasi yun ang magdidetermine ng layo
at ng taas ng maaabot mo. Kumbaga po sa isang building, yung taas ng building daw, yung tibay ng building nakadepende sa pundasyon niya. Ganun din naman po sa atin. Yung ating pundasyon ay nakadepende sa lalim ng pagkakilala mo sa sarili mo na ipapakita sa iyo ng Diyos. So sino po ang Diyos? Ang Diyos po ay tatay, father, Abba sa Hebrew. Tatay po siya. Meaning, first and foremost, dapat makilala mo muna ang sarili mo bilang isang anak. Anak ka po ng Diyos. Hindi ka alipin. Pag ikaw po ay namumuhay at hindi mo kilala ang sarili mo bilang alipin, kahit anak ka naman talaga, para po yung dun sa parable, sa kwento ng ating Panginoon sa dalawang anak, yung bunsong anak, nilusta yung pera, bumalik nung nawala ng lahat sa kanya, na-realize yung kanyang pagkakamali, bumalik sa tatay niya. Yung panganay galit na galit dun sa bunsong anak nung bumalik. Alam niyo po, marami sa atin ang tulad nung panganay na hindi ka naman nga umalis sa Diyos, hindi ka naman tumalikod sa Diyos, pero puno-puno ka ng bitterness, puno-puno ng galit yung puso mo, ng insecurity. Kasi hindi mo kilala kung sino ka. Parang sabi nung panganay, ba't pinayagan bumalik yung bunso? Winaldas lahat ng pera tapos papayagan lang. Samantalang siya daw nagtrabaho, hindi umalis sa piling ng tatay niya. Tapos kahit man lang kambing, hindi siya binigyan. Sabi nung tatay niya dun sa panganay na anak, ba't hindi ka kumuha? Anak kita. Alam niyo ba, marami sa atin na namumuhay bilang alipin. Kaya ka nagpapagod, you're trying to prove yourself, may patunayan. Kasi akala mo alipin ka, kailangan mong i-earn kung sino ka. Kagaya nung panganay na anak. Ganun po sa atin, na marami sanang meron na tayo, marami sanang potential na pwede mo nang magawa, hindi mo magawa-gawa kasi hanggang ngayon namumuhay ka pa rin, hindi bilang anak, kundi bilang alipin. So yan po ang nangyayari sa atin. Anak ka, hindi ka alipin. So stop competing, stop having insecurity in your heart. Kasi nga, hindi ka alipin, anak ka. Kaya nga po, dumating si Jesus para ibalik yung nawala sa'yo. Ano yun? Pagiging anak. Nabuhay tayo. Dahil sa kasalanan, akala mo alipin ka na. Pero pumunta ang Panginoong Jesus para ibalik yung nawala sa atin. Ano yun? Yung ating relasyon sa ating Ama. Anak tayo ng Diyos. Kaya nga sa John 1:12, ang sabi doon, ang sino mang tumanggap manampalataya sa Kanya, kay Jesus, ay pinagkalooban niya ang karapatan maging anak ng Diyos. Babalik lang naman ni Jesus yung nawala sa atin. Sabi nga ng Roma 8:29, tayo daw ay tinalaga ng Diyos na maging tulad or gaya ng kanyang anak na si Jesus. Para si Jesus ay maging panganay sa mga kapatid. So yan po ang pinakagustong mangyari ng Diyos, at makilala mo ang sarili mo na hindi ka alipin. Anak ka. Hindi mo kailangang i-prove ang sarili mo. Anak ka, doon magsisimula. Pag nakilala mo kung sino ka, malalaman mo kung anong meron ka, at malalaman mo kung ano ang mga kaya mong gawin. So yun po yung unang step, know who God is. The best person po na nakakaalam, halimbawa ng isang cellphone, kung paano siya mag-function, alin yung mga do's and don'ts, ano yung potential ng isang bagay, appliance or cellphone, is yung manufacturer, yung gumawa. Marami sa atin, dahil hindi mo kilala yung manufacturer mo, yung gumawa sa'yo, hindi mo rin alam yung full potential mo. Kaya nakikipag-agawan, nakikipagsiksikan, you are trying to be someone else. Alam niyo po ang isda, pag pig-try niyang maging ibon, mamamatay siya. Kagaya din naman ang ibon, pag pig-try niyang maging isda, ilang minuto lang patay na siya. Ganun po ang nangyayari. Ganun din naman sa atin. Tayo po ganun din. Pag hindi mo kailangang sarili mo and you try to be someone else, iikli ang buhay mo, maging miserable ang buhay mo. So you need to know who you are. So yung step 1 po, know who God is. Pag nakilala mo ang Diyos, makikilala mo ang sarili mo. At magsisimula yan sa pagkilala sa ating Panginoong Jesus. Then, live a life bilang anak. So, yun po yung una. Napakahalaga nun. Pangalawa, accept who you are. Tanggapin po. Magkaroon po tayo ng self-acceptance. Ayan. Don't be afraid to meet yourself. Don't be afraid of yourself. Ang illustration ko po dito, si Moses at si Gideon. Marami sa atin kagaya ni Moses, kagaya ni Gideon. Nung nagpakita ang Diyos kay Moses, sabi ni Moses, ikaw to. Si Moses po kasi nung tinawag siya at nagpakita ang Diyos sa kanya, siya po ay nagpapastol ng mga tupa. So akala niya, yun siya. So sabi ni Lord sa kanya, ikaw, you will be a leader of a nation, Israel, million of people. Yung batas na isusulat mo, yung 10 Commandments, gagayahin, kokopyahin ng mga bansa.
sa maging part ng kanilang batas or constitution. Ganun po katindi, di ba? Yung ating po mga batas galing sa Ten Commandments. Nakita natin. Pero sabi ni Moses, hindi po ako yan. Hindi ko kaya yan. Hindi ako marunong magsalita. Iba na lang po. Marami sa atin ganun. Pag nakilala mo ang Diyos, ipapakilala niya sa iyo kung sino ka. Maging handa kang makilala kung sino ka. Kasi marami sa atin, kagaya ni Moses, sabi niya, bakit ako? Iba na lang. Hindi mo kasi kilala. Hindi kayang tanggapin kung sino ka. Kagaya po ni Gideon. Nung papakita ang Diyos kay Gideon, sabi niya, a mighty man of valor. Sabi ni Gideon, sinong tinutukoy mo? Pandak ako. Kami ang pinakamaliit sa lahi. Galing kami sa mga mahirap na pamilya. Dinidefine, parang sa atin din naman, dinidefine natin ang ating sarili sa pamamagitan ng ating apelyido, sa pamamagitan ng ating status. Kaya ka natatakot harapin kung sino ka talaga. Kaya ikaw mismo ang nagiging limitasyon mo kasi nga hindi mo tinatanggap kung sino ka. God will show you something. Actually, may pinakita na sa iyo ang Diyos. Kahit kung bata ka pa, teenager ka, meron lang diniposit sa iyo ang Diyos. Full potential mo kung sino ka talaga. But you are afraid. You are afraid to be who you are. Takot sa sasabihin ng ibang tao. Kasi nga, hindi mo nga kilala kung sino ka. So, napakahalaga po. Learn to accept yourself. Kumbaga yung self-acceptance. At yung simpleng usapan na lang. Self-acceptance. Kung lalaki ka, magpakalalaki ka. Lalaki ka eh. Yung babae, magpakababae. Kung dyan pa lang, confused ka na, you will never know who you are. Yun pala sa simpleng, sa gender pala ngayon, ribong na kita sa kadakulan, ribong na ang mga tao. So dyan pa lang po, sa simpleng bagay na yan, you need to accept who you are. Kung anong ginawa at sino kang ginawa ng Diyos, magpakatotoo ka sa sarili mo kung sino ka talaga. Then you will enjoy the benefits of what you have and what you can do. Your future po is not ahead of you. It is inside of you. Yun daw pong ating hinaharap, yung ating future, yung pangarap, yung dream mo nung bata ka, nung teenager ka, ay hindi daw po ahead sa'yo. Yun daw po ay inside of you, nakatrap, need to be discovered. Kailangan mo siyang madiscover because nothing is really yours until you discover it. So napakahalaga po, we need to manifest kung sino talaga tayo, especially po sa panahon ngayon na hindi nakilala ng tao, ang dami ng opinion, ang dami ng boses. Kailangan mong mag-stand up, hindi lang para sa sarili mo, hindi lang para sa pamilya mo, kundi para sa purpose na ginawa ng Diyos para sa iyo. So muli po, magsisimula mong makilala kung sino ka pag nakilala mo kung sino siya, ang ating Diyos, ang ating Panginoon. And first step, sabi nga ng John 14:6, Jesus said, I am the way, truth and the life. No one can come to the Father except by me. So if you want to know God, you need to know Jesus first, ang kanyang kaisa-isang anak, ang bugtong na anak, para makilala mong ikaw ay anak rin ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Nagpapasalamat kami sa iyo, aming Panginoon, sa iyong kabutihan at sa iyong biyaya. Sa oras pong ito, lahat po ng mga maabot ng boses at ng tinig na ito, na nagwa-wonder kung sino sila, kung anong kaya nilang gawin, na dinefine na ng kanilang past, dinefine ng kanilang sarili sa pamamagitan ng opinion ng ibang tao, ng kanilang trauma, ng kanilang hurts. Right now, Father God, I am praying. We are praying. Set us free. With your words, with your truth, makilala po namin kung sino talaga kami, kung sino yung nilikha mong kami, Panginoon. We are asking na magkaroon ng breakthrough, O Lord. At magsimula po ito sa aming pagkilala at pagtanggap sa iyo, aming Panginoong Yesus. Kaya sa lahat na maaabot ng tinig na ito, we are asking, tinatanggap ka namin, Panginoong Yesus, sa aming buhay at sa aming puso. Maghari ka, ipakilala mo una ikaw, ang Ama, at kung sino talaga kami. Nagpapasalamat kami sa iyong pagkilos, hindi lang sa buhay na walang hanggan, kundi sa walang hanggang potential na pinagkalob mo sa amin na nakatrap sa aming sarili, na we need to discover para ma-manifest namin sa ibang tao, para hindi na kami makipag-agawan, makipag-agawan ng titulo, ng posisyon, kundi hindi na makipagkompetensya, kundi i-complete ang ibang tao, i-complete kung ano man yung pangailangan sa mundong ito. Salamat po, we are alive, buhay kami, Panginoon. At hanggat may buhay kami, we have chance
to manifest kung sino talaga kami. And you want us, Lord, to let our light shine before men so that they can give glory to you. So pag aming nakilala ang aming sarili at pig-manifest namin ang aming sarili, maluluwalhati ka, ikaw po ang unang natutuwa at nasisiyahan. Sapagkat pinadala mo kami sa mundong ito to manifest who we really are ayon sa pagkakagawa mo. Salamat, Panginoon. Purihin ka. Ito pong aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.